Good morning, Dante. Anong oras posibleng dalhin si Mary Jane dyan sa pasilidad, Dante? Good morning, amigo at sa ating mga kasangbahay. No? Batay doon sa unang impormasyon na atin nakuha, kung masusunod yung timeline, no, amigo, so mga pasado alas 6 ngayong umaga, pero may nakuha tayong impormasyon mukhang nagkaroon daw ng delay yung flight ni Mary Jane. So mamaya, kukumpirmahin natin kung ano ba talaga yung nangyari. At dito nga sa Correctional Institution for Women o CIW dito sa Mandaluyong, na inaasahan o inaantabayanan na ang pagdating ng ating kababayan na si Mary Jane Veloso na mula pa dyan sa Indonesia. Mag-alas 2 kagabi yung itinakdang pag-alis niya, no, dyan sa Indonesia. At mga alas 4 naman, kanina ay nakita natin dito, no, amigo, na marami ng mga idineploy na mga tauhan ng Philippine National Police o PNP sa labas, sa partikular nitong correctional facility. Pagdating dito ni Veloso, inaasahan natin na siya ay dadaan sa normal na proseso ng booking para sa isang bagong committed na person deprived of liberty o PDL. Ayon naman sa Bureau of Corrections o Bucor, isa sa ilalim ito sa 5 araw na quarantine at karagdagang mahigit 50 araw na orientation, diagnostic evaluation at initial classification. Pagkatapos nito ay saka pa lamang siya ililipat doon sa kanyang detention cell o corrections facility. Tiniyak naman na amigo ng Bucor, no, na hindi nito makakasama sa detention cell ang kanyang umano'y illegal recruiter na si Maria Cristina Serio na nakakulong din dito sa CIW. Matapos nga itong makahatulan sa isang bukod na large-scale illegal recruitment noong nakaraang 2020 diyan sa isang korte sa Tarlac. So sa ngayon ay dito ang kasalukuyang sitwasyon, no. Unti-unti na rin dumarating itong mga kasamahan natin sa media at inaantabayanan nga itong pagdating ng ating kababayan na si Mary Jane Veloso dito sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Naman ang ating update mula dito sa Mandaluyong City. Balik sa iyo, amigo. Maraming salamat, Dante Amento, nag-uulat ng live mula sa Mandaluyong City.